Update sa mga programa at serbisyo para sa mga senior citizens at ang paghahanda ng sektor na ito sa nalalapit na midterm elections, ating alamin kasama si Dr. Mary Jean P. Loreche, Officer in Charge and Commission Member 4 ng National Commission of Senior Citizens. Dr. Jean, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang araw din po, Yusek Marge and Asek Dale. Ako po ay nagagalak upang maiparating sa ating mga kababayan ano-ano ang mga programang meron ang ating national government for the senior citizen population. Exciting pala ang talakayan natin ngayong hapon na ito, no? Ma'am, para mas maunawaan po ng ating mga kababayan, ano po ang pangunahing mandato ng National Commission on Senior Citizens at paano ito naiiba sa ibang ahensya para sa mga nakatatanda? Napakaganda na yung katanungan, Yusek. Kasi kung titingnan po natin, ang mandato ng komisyon is really to make sure and ensure the welfare and rights, the benefits of the seniors are well protected. At ito ay naiiba sa ibang mga ahensya sa kadahilanan. Holistic ang approach natin. So hindi lang siya tungkol sa ekonomiya na ibibigay natin na tulong, kundi yung pangkalusugan at kanilang pangkabuhayan. We want to bring dignity to a happy, healthy, aging person. Ang ganda nung bring dignity to a happy and aging person. Pero ma'am, maaari niyo po bang ibahagi ang ilan sa mga bagong programa o serbisyo na serbisyong inilunsad ng NCSC para sa mga senior citizens at ano po ba yung mga bagong benepisyo na maaaring asahan sa ilalim ng NCSC? Opo, Asek Dale, dalawa po yan. Kung titingnan po natin, yung programa na tinatawag natin Community-Based Care Centers. Heto ay ugnayan natin sa local government units at heto ang nagpapakita talaga sa whole of government, whole of nation approach. Lahat po ng ahensya ng ating national government, ang lahat ng programa kagaya ng pangkalusugan under the Department of Health or livelihood opportunities under DOLE and TESDA, yan po ay nakasaad sa ating programa. Pangalawang aspeto sa kanilang mga programs na meron tayo ay yung ating implementasyon ng Expanded Centenarian Cash Gift na ginawa sa Malacanang nitong February 26, no less than with the President himself. Yes. I saw this nga, ma'am. Dr. Jean, kamusta po ba yung implementasyon ng mga programang pangkalusugan tulad ng medical check-ups at access sa PhilHealth ng mga seniors ng bansa? Ay, napakaganda niyan, Yusek Marge. Kasi kung titingnan natin, may ugnayan tayo sa PhilHealth at saka sa Department of Health. Like ang Department of Health, meron silang elderly care programs. So, ang PhilHealth naman, meron silang e-consulta. Subalit, pinapalawig natin yan by continuously, in discussion and dialogue with them na ipagpalawig pa natin yung mga programang pangkalusugan. For example, as a senior citizen, we call them the geriatric syndrome. So, sa paningin, sa pandinig, sa kanilang movement, kailangan nating palawigin ang coverage ng PhilHealth para sa ating mga nakatatanda. Yusek, sorry. Dr. Jean, nabanggit mo yung health. Pero pwede ba nating, isa rin sa tinututukan ng Commission is yung economic security ng mga senior citizen sa bansa. May mga livelihood or skills training po ba ito na para sa kanila sa mga nais pa rin maging produktibo? Kasi marami pong mga senior na malalakas pa naman talaga. At saka hindi. Ang sabi sa atin ng Pangulo ay kailangan parte pa ang mga nakatatanda nation building. So kaya yan, may ugnayan tayo with TESDA. We just had a MOA signing with Secretary Benitez para gumawa tayo ng mga modules and trainings specifically anchoring on number one, on their capability at interests. Pangalawa, with DOT Secretary Frasco, we are going to have our MOA signing very soon for tourism-rich destination areas, opportunities for the seniors. Alam mo, pagkadating sa ibang bansa, ang mga nakatatanda na sa mga tourist destinations, what about the Philippines? What if we put them there? Hindi ba't nakakatuwa? Alam na alam nila yung history, cultural heritages. Yan, ang ganda ng mga programa na yan. Hintayin ko yan, Dr. Jean. Pero sa kasulukuyan, kamusta naman po yung mga legislative efforts po para sa mga senior citizens natin? Meron na po ba tayong update sa mga ito, katulad po ng Magna Carta for Senior Citizens at ang Violence Against Older Persons Bill? Alam mo, itong Magna Carta for Senior Citizens is an omnibus guideline. Titingnan natin, merong Magna Carta for healthcare workers, Magna Carta for women and children, but none for the
seniors. So yan ay nakaumang na. Tapos na po, may isinusulong na yan ng ating mga party list congressman, no, sa ating senior citizens. At yan ay nandyan na sa atin sa Senado. So we're looking forward to the next opening of the session na matutukan yan. At pangalawang malapit sa puso ko ay yung violence against older persons. Alam nyo naman na kailangan pangalagaan natin sila by all means. Ma'am, mataas po bang incident rates po sa mga violence against Alam mo, that's senior very citizens? funny kasi kung titingnan mo, culturally speaking, mahal natin ang mga nakatatanda. So we become very silent about it. So it's a silent disease in the society na gusto nating ma-address. So we want that out in the open so that we'll be able to help them. Ma'am, list lang ako ng konti. Ano? Ito kasi yung violence against older persons. Since bill pa lang siya, no? Ano po ba yung steps na ginagawa ng NCSC to help itong mga victims din? Yes. So pagka may nakakarating sa atin na mga balita na ganyan, ang ating pong legal team, pinupuntahan po nila yan. They have to check on the validity and veracity of what is happening. And then tinutulungan natin ito na mailagak sa PNP at saka sa mga kaukulang mga ahensya ng gobyerno upang ito ay ma-address. So, ma'am, paano po ba to? Paano ba nakakalapit yung mga victims na senior citizens sa NCSC? Actually, ASEC Dale, pagdating sa violence against older persons, nalalaman na lang natin sa ibang tao yon. Pero for other na mga needs ng mga seniors na gusto nilang itanong o kaya naman gusto nilang i-clarify, we have hotlines. Our regional offices have contact numbers and contact persons. So, madali lang talaga kaming maabot ng ating mga kababayan. Apo. Dr. Jean, balikan ko lang po ulit itong Senior Citizens Community Care Centers. Siyempre, di ba, kailangan din naman natin yan. Ilan na po ba sa kasalukuyan ang naitayo at saan po yung mga lugar na meron ng community centers for Yes, we want seniors? to congratulate actually ang ating mga local government units kasi these are LGU-driven activities. So meron tayo sa Mualboal, meron din tayo sa Cabatuan. No? Mualboal is in Cebu Province. That's a tourist destination. If you wanna do the sardine run, doon yon. So pag pinuntahan, yes, surfing nandun. So sa Cabatuan, Iloilo meron tayo. So yung mga simbahan naman natin, napakaganda doon. Pangatlo ay meron tayo sa Malaybalay City in the province of Bukidnon. Pang-apat natin ay yung tinatawag natin, nandun naman sa Kidapawan, sa Cotabato naman yon. At ang panglima na pinaka-most recent ay yung sa Zamboanguita, Negros Oriental. But we have upcoming, right immediately after the elections, meron tayo sa Los Baños, sa Daet, Camarines Norte, dalawa sa Bohol, sa Ubay at sa Mabini. So, yan po sila. So, medyo magiging marami sila, lalong-lalo na as pinapalawig natin yung programa ng national government. That's good to hear, Dr. Jean. Pero ma'am, sa pagpapatupad ng Expanded Centenarians Act, as you mentioned earlier po, gaano kalaking halaga na po ba yung naipamahagi sa ngayon? At ilang seniors na po ang nakinabang mula sa may edad 80 years old? Yes, so basahin ko lang kasi hindi ko memorize yung numbers Senior moment tayo. So, nung una naming payout na ginawa doon sa Malacanang, for that first payout namin kasama sa iba't ibang parte ng Pilipinas, we were able to serve 7,032 beneficiaries, amounting to 76,610,000. We were able to have 100% utilization for that particular payout. Nitong second batch na sinimulan naman natin nitong March at nagtapos kahapon noong April 30, meron na tayong na-serve na 23,341. At nakapaglabas na po tayo ng pondong 247,090,000. That's good. That's great news. Ma'am, pero paano nyo naman po balak palawigin pa yung service caravans naman na inyong inilunsad sa iba't ibang lugar, lalo na po sa mga malalayong lalawigan? Nako, napakaganda ng tanong na yan. Ang ultimate goal talaga natin ay we would be able to bring it down to the barangay level. So dahil nga may kakulangan din naman tayo in terms of financing and yung ating manpower, pero eventually lalawig talaga yan siya. And the caravan of services does not really mean na kailangan may ikaw sentro doon. So during payouts nga namin, kung kunyari doon yung aming venue, meron tayong pagbibigay doon ng tulong on health and wellness, all the other services. And this is in collaboration with the various national government agencies. Yan, para at least isang na lang, logistical preparation. Yes. At least pag pinuntahan na nila, marami na sila ma-avail pa na iba't ibang services aside from the payouts, ma'am. Pero ma'am, isa din po sa tinututukan ng pamahalaan ang digital transformation ng bansa.
paano po ba tinutulungan ng NCSC ang mga nakakatanda na matuto ng digital literacy para makasabay naman sila sa makabagong teknolohiya? Ay, napakaganda niyan. Isa yan sa ating priority program. Sasabayan natin ang programa ng ating national government. So we have a relationship right now with the ICT. Kasi gusto natin na them being the lead agency for technology, we want them to partner with us. At may initial na usapan na kami. Okay. Meron silang 9.5 million already in their registry na mga senior citizens. Oh, wow. And NCSC, based on our registry, kasama under the PSA, no, na data, there's 12 million. So we want to be able to connect the dot between what they have, what we have, so that we'll come up with one registry really that will, put in lahat ng senior citizens at alam natin yung basic data na kailangan natin. Mostly on their health profiles, kailangan natin yun. Because it gives and helps the LGUs craft their programs for their maintenance medications at yung mga programa natin sa pangkalusugan. Okay. So it's not just about learning how to use the computer or being No. digitally Tech-savvy. knowledge or tech-savvy. No? It's really more just, comprehensive it's than more that. comprehensive than that, and we want to teach them also how to use it, digital literacy amongst senior citizens, para maiwasan na ma-scam sila. Correct. Tama yan, ma'am. Ma'am, next week, we will be voting for the midterms elections. Pero bilang paghahanda po dito sa upcoming elections, ano po yung magiging role ng NCSC para rito at paano po ba hinihikayat ng NCSC ang mga senior citizens na mag-exercise pa rin ang kanilang right to vote? Napakaganda niyan, Asek Dale. Kung titingnan po natin, meron kaming partnership with COMELEC. Meron silang early voting hour program. So gusto kong i-teach in ulit yon. From 5 a.m. to 7 a.m., pwede silang iwas-siksikan. Doon sila mauuna. Handa na ang polling places natin sa buong Pilipinas, kasama ang piling malls. So on top of that, we have just heard the good news. Unahan ko na si COMELEC, si Chair Garcia. Meron yatang magandang balita silang ilalabas tungkol sa logistics, no? So that is something we have to look forward to. Mukhang may libreng mga sakay yung ating mga botante pagdating ng araw ng halalan. Tama. Magandang proyekto yan, Asik Bill. Kasi di ba karamihan nagiging means ng mga ibang candidates, di ba, para sunduin yung mga mga voters nila. But now with COMELEC doing precisely that, then at least malilimita na natin yung vote buying. No? Yes. Napakagandang programa. Dr. Jean, ang dami ko pang gustong itanong sa inyo, pero we're pressed for time. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mary Jean P. Loreche, Officer in Charge and Commission Member 4 ng NCSC. Thank you. Magandang araw.